Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na paglalamayan na nga itong siguting ng Norte dahil talagang critical na nga ang kanyang kalagayan at hindi na siya magkakawala pa. Dito natin mapapansin na talagang eto na ang karma niya at hindi niya na nga magagamot ang kanyang malubhang sakit at hindi niya na magagamit ang mga salapin na kanyang kinulimbat. Dito natin mapapatunayan na magkakaroon na talagang kapayapaan sa bansa natin kung talagang matutuluyan na itong siguting ng Norte at mapapalitan ng mas magandang namumuno. Banat ng maraming netizen, sana ay magkaroon tayo ng matikas at matibay na namumuno sa bansa natin dahil nga rito ay talagang patuloy ang mga suporta at mga taga-subaybay ni VP Inday Sara nang sa ganoon ay maupo na ito at mapalitan si Kuting ng Norte dahil paniguradong laraw na gaganda ang bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na hindi fake news si Bangag. Kaya kayo, DICT, Department of Justice, PNP, DILG, lahat dapat pinupusasan nyo na yung amo yung Bangag dahil sabog na sabog every single day. Yan, ganyan ang napapala natin sa Bangag administration. Kaya walang tiwala ang Pilipinas ang Pilipino sa gobyerno ni Bangag dahil nga laging sabog. Ngayon, ang question natin sa inyo, ilan, okay? Magkano nag-business class pa kayo? Ilabas nyo lahat. Vida. Ilabas nyo lahat, magkano nagastos nyo? Saan kayo nag-check-in ng mga hayop kayo? 5-star hotel, although mura sa check, in fairness. Yung magandang hotel namin, it's like $100 lang. 100 euro actually. No, $100. Basta, mura sa check. Kaya kung gusto nyo sa Prague, pag gusto nyo pumunta doon, isa yan sa mga bansang mura. Tsaka mas, well, pagka, yung kape lang doon, natuwa ako doon. Kasi wala naman kaming pinagkainan yata doon na parang local. Meron. But anyway, masarap rin Filipino food. Maganda lang yung location. But it's nice to travel, makita mo yung iba-ibang bansa, ganyan, di ba? Unless na hindi galing sa nakaw sa pera ng bayan. Hindi yung mga hayop na to, di ba? Ang ginagawa nila, kunyari, uhulihin, wala naman pala silang information, pero gumastos na sila ng multi-milyong pera, kasama ang mga jowa, kasama ang mga kabit, kasama ang mga bigatla, mag-giyot-giyot lang yung mga yan kasi wala naman silang gagawin. Mag-statement siya, mag-statement tayo. Patawag si GMA, si ano, ganyan-ganyan, mag-emote tayo. Na kunyari, may ginagawa tayo para ma-depensa natin, ma-justify natin na, yung travel natin ay utos ni Bangag kasi ganito huliin si Saldi ko. Di ba? Araw-araw kayong binobobo. Araw-araw kayong ginagago. Teka, tignan pa yung mga sinasabi niya. Aha. Anong sabi nitong hayop na to? Sabi ng nagtanong, Secretary, will you be asking permission to see the former Congressman Zaldico? Magkakaroon po ba ng pagkakataon, okay, na mabisita o makausap man lang siya, marinig ang panig niya dahil kahit kansilado na yung passport niya, technically Filipino pa rin siya. Yan yung question. Hindi, pero yung pakikipag-usap, hindi sabi niya, hindi yung hindi yung detalyeng yon. Pero yung pakikipag-usap, ipag-uugnay sa Czech authorities. Patuloy ang ginagawa ng ating pamahalaan dito para ma-arrange yung meeting. Kung ano yung particular na pag-uusapan, hindi ko pa masasabi kung kailangan at anong oras. Pero ngayon, sa biyahe kong ito, yun ang isa sa layunin namin, makipag-usap sa kanila. Makipag-usap, wala nga doon si Zaldico. Nasa Somalia na nga. Okay? Sir, sabi niya, can we set the record straight? Where is Zaldico? That is something that I have no specific answer. Nasagot na natin yan, di ba? Ano pa? Okay. Did Zaldico refuse assistance from the Philippine government? Yun yung tanong. I don't want to speculate. Ang impormasyon na mula sa immigration at police authorities. Mula daw sa immigration and police authorities, pero hindi confirmed na nandoon si Zaldico. Alright? So, posible po ba na wala na siya sa Czech Republic?
Ang sagot, posible. O, di ba mga bobo? Posible daw. Alright? So, yun lang naman ang mga kadyutahan nila, mga kababayan. And now, look at ano nangyayari ngayon. Ngayon, ang trending, si Tambaluslos. Hoy, Tambaluslos. Okay, tingnan natin ito ha. Okay. Ang trending ngayon, na gusto nilang pagtakpan, yung mga issue ngayon sa ating bayan, ay pinrease daw yung account ni Tambaluslos. Di ba? Pinrease. Ngayon, Tambaluslos. Di ba sabi mo, ibibit-bitin mo sila? Ilabas mo na ang orgy ni Bangag dahil for sure meron kanyan. Napag-alaman ko. Okay? Kung totoong sinabi sa akin na mayroon kang video na nag-orgy sila, nagsisingot sila, ilabas mo na kung totoo. Di ba? Yang sinasabi mo. Pero sabi ko nga, drama-rama lang yan. Videotape lang yung nilabas mo. Baka mamaya, eksena lang, nasa ibang bansa ka na, nasa Espanya ka na pala, nag-i-enjoy sa iyong rancho doon, di ba? Huwag puro drama. Ilabas mo yung Chokchakan Blues ni Lisa Tanas ng mga idiot moment dyan sa Malacanang. Now what? Ano sinasabi dito? Ito mo headline. Hindi ba tiyak ng Department of Justice kung nasa Czech Republic ko, di ba? So vindicated na naman si Harry Roque at si Marlica. Kaya wangag. Ngiwi. Butod. Giyot. Diba? Anyway, highway, mga kababayan. What else? Lalaking nagbenta ng e-wallet account para sa bigas, arestado. Yan ang mga balitang malungkot. Alright? Ang mga balita ngayon, yan lang naman na pinres ang account ni Tambaluslos. Ngayon, alam naman natin. Okay? Alam naman natin na magkakasabwat talaga sila. So yan, mga drama-drama lang yan. Pwedeng drama-drama, sabi ko nga, nag-aaway. Matagal na yung mag-away-away yung mga yan. So dahil gustong kunin, siya ba nag-chismis sa akin, naman nag-chika sa akin, na allegedly gustong kunin ng mga Rimulya ang kayamanan ni Tambaluslos. Kasi ganun sila ka-greedy, pare-pareho lang sila. So Tambaluslos, ilabas mo na. Ilabas mo na ang mga videong meron ka. Okay? Alam yan ng mga PSG. Diba? Kawawa nga yung PSG na ginorgor dyan. Diba? Kawawa talaga ang bayan natin. Now, ulit-ulitin natin. Sabi ni Rabbit Terry, yung kuryente ang mahal. Ito nga pinaglalaban natin mga kababayan, palangga Dahil sa bangag na presidente, dahil sa pagnanakaw niya ni Lisa Tanas, ni Marcos, lahat ng kasabwat, sabi ko nga, assistant secretary, undersecretary, lahat yung mga hayop na yan, secretary, libo-libo yan sila, multi-billion o trillion aabot ang ginanakaw nila sa inyo taon-taon habang kayo ay naghihirap. Yung mga nagsasalta like Mike Defensor, yung mga asawa, di ba? Pinag-usapan kapon, tina-target nila. Yung mga negosyong matitino. Bakit ko alam yan? Kahit ako tina-target ako, di ba? Sabi ko sa inyo, tumatawag sila. Di ba? Sa office ko. Kasi gusto nila ako patanggal. Makabutang ina. Pumunta sila sa mga, hinahunting nila yung aking bahay kung nasaan ako. Kaso sa ilalim ako ng lupa nakatira. Meron ako bomb shelter. Di ba? Kaya matotodas si Bangag. Sana nga soon na. Alright? So pamumuliti ka talaga. 1,000 katao ang nawala ng trabaho dahil sa panggigipit ni Liza Tanas. Si Liza lahat yan. Si Lisa Tanas yan. Kahit ang pagpapakidnap kay PRRD, si Lisa Tanas ang utak niyan. Kaya dapat mawala na talaga sila. Itong ICC na ito, dapat ma-expose sa buong mundo na tumanggap sila ng pera ng mali-maleta through Trillanes galing kay Bangag. Kasi inamin mismo ng 18 Marines na bakit, kung natatanda ninyo ang balita, bakit yung mga personal items ng ICC personnel o ICC officials, yung mga sundalo ang nagpa-package papunta sa Amerika at papunta sa Netherlands. Remember that? Tapos, ang laman, mga shampoo lang, mga toiletries, pero ang bayad, yung bayad doon sa package is like, nakalimutan ko yung exact figures, pero it's a lot. Diba? If you compare, how much is that? Naalala niyo ba kung magkano? Hindi ko hawak yung bit Hindi ko hawak yung papel. But I think
Well, malaki talaga. Kung toiletries lang, shampoo lang, lotion lang, ako tinatapon ko na yan eh. Yun na pag na-over luggage ako, kaysa naman magbabayad ako, magkano ang ano niyan, ang what do you call it, ang extra luggage, di ba? Per pound. Oh, tinatapon ko na yan. Yung mga ganyan. Kasi yung mga, minsan may mga bit-bit ka, nag-travel ka, yung mga yung cleanser, ganyan-ganyan. Tapos nag-over baggage, hayaan mo na, bibili na lang ako. Tapos, iiwan mo yung mga cleanser, mga shampoo, tapos magbabayad ka ng 100,000 for the package lang. Let's just giving you an example. I forgot the exact figure, darling. Nakita nyo? Kaya dapat si Trillanes, binibita yan. Yang hayop na yan. Kasi lumabas ngayon, yung mga figures na nilabas ng AMLAC, AMLC, ay hindi naman verified. Gawa-gawa lang ni Sondalong Kanin. So yan ngayon, ang bottom line dito kayo. Okay? Ang bottom line kayo dito na pinagnanakawan everyday, tapos itong mga hayop na to nagsabuatan. Si Dilima na chumup-chup ng saba, lumantak ng sabang kulukulugo. Diba? Ang lakas ng loob na sasabihin na magdrama-drama na, you know, inaano na si Sara, pero ayaw nila tulog si Ain. Yung dati nilang tinulog sa sinapupunan pa lang ni Dilima, nasa sinapupunan pa lang siya, at si Virus, mga anti-Marcos na yung mga yan. Pero dahil nabibigyan sila ng pabor, okay? O nabigyan ng maleta based on that testimonya ng 18 Marines. Kaya ngayon, tikom ang bilat tikom ang bilat ni Saba. 'Di ba? Kay Bangag. Pero for sure, bukas yung bilat niya sa mga kurukurugu. Okay? Yes, V, how are you? The clothing club. How are you, may palangga? You've been busy, huh? Are you getting richer and richer, darling? Good for you. Anyway, mga palangga, here we go. And now, ito pang tong isa. Okay? Dahil nagkaonsehan na sila, ikaw, Chis Escudero, o ngayon, precautionary hold departure order versus Escudero. Pinapatawag yung kanyang, nagkaroon siya ng hold departure, then, sangkot siya nga sa bribery, graft, plunder, bribery, kasama itong si, who's that? Maynard Ngo. Okay? Maynard Ngo. Okay? Kasama pa yan si Kumar eh. Alam nyo? Yan mga yan. Pero hindi nabanggit si Kumar dito. You know Kumar, right? Yung in-expose ni Agent Morales na inatasa ni Liza Tanas, nagugurgurin siya, right? Aralala niyo yun. Ang dami nating issue dito. Now, balik tayo kay Chis Escudero. Chis Escudero, okay? Maynard Ngo. Ayan si Maynard Ngo, may-ari ng The Court. Remember? Sa court na yan, nakalagay yan sa affidavit ng aking, what's that? Yeah, nakalagay yan sa affidavit na sinabmit ko dito sa kaso ko, na doon sa court na yan, pinag-usapan, okay, ni Zatanas at yung alagad niya na patayin ako. Maynard Ngo, expose mo yan. At dyan din nagsisingot si Bangag sa The Court na yan. Maynard Ngo, o yan o, Cherry Mobile. Yan yung nagbigay ng mga Cherry Mobile during the campaign. Ayan, you know, binagsak na kayo. Ganun talaga sa mundo ng mafia. Pag wala ka ng silbi, ilalaglag ka. Kaya ako hindi ayoko pumasok sa mga ganyang mafia. Mas masarap mabuhay. Hindi man ganun karangya, pero peaceful ang buhay mo pag wala kang ninanakaw, hindi ka miyembro sa sindikato. Now, Chis Escudero, alam mo yan? Maynard Ngo, this is talagang damay-damay kayo dito dahil nakatanggap kayo ng mga mali-maleta. Ibuhos nyo na lahat, pabagsakin nyo yung mga adik. Total, di ba? Doon naman sumisingot si Bangag. I went there. I've been there sa court na yan. I-review mo, Maynard Ngo, yung CCTV mo, nandyan ako. Okay? During hindi ko alam kung tapos na ba si Bangag na campaign yata yun, during the campaign. I-review mo yung CCTV mo, nandyan ako, at makikita mo kung sino mga kasama ko. Baka marinig mo pa kung anong pinag-usapan namin. Ano ka nagbibiro dito? Ilaglag nyo na to. Gusto nyo pabagsakin ng mga adik, ilabas nyo ang orgy dyan. For sure, meron dyan sa CCTV. Diba? Ganun man ang mga mafia eh. Wais sa isa't isa. Baka naka-record yung tsuktsakan, orgyan, singhutan. Yan. Ibagsak nyo na ang mga bangag na binabagsak din kayo. Diba? Zaldi, Chis Escudero. O, ibagsak nyo na at nang malaman natin, pati siya na shopping ng asawa mo. Diba? Para matanggal sa isipan ng taong bayan na ang asawa mo na
nagpapasyon siya doon sa bato-bato sa Paris. Yung nagpasuot doon sa sobrang inggit kay Pia Wurtzbach, nagpasuot ng Bulgari doon sa kanyang aso na worth 12 million para mapatunayan ninyo na yung mga sinushow off ninyo, sinushow off ni Puso, galing sa pera niya. Kasi may ano naman yan, may paper trail naman yan eh. O, ibagsak mo ang mga bangag. Di ba ginawa kang waiter? Escudero. Ginawa kang waiter ng ulol na to eh. What else, mga kababayan? Ano pa? Wala, kawawa talaga kayo. Oh. Higit 30 Pinoy, okay, naka-away from Qatar. I hope meron kayo pang kabuhayan showcase. Kaso wala talaga. Hindi kayo bibigyan ng pang kabuhayan showcase ng mga bangag. Bigyan na kayo kapi-kapi dyan sa OFW lounge, ganyan-ganyan. Tapos optics, nagkakapi na mga OFW. Ang galing ng bangag administration dahil napakapi itong ating mga kababayan. Diba? Nakita nyo yan, mga kababayan? Mga palangga? Oh, now what? Ano pa mga eksenang kaganapan? Oh, yung issue na, may statement si Inday Sara tungkol doon sa Negros 19 na mga namatay na mga NPA rebelding komunista. Nakita ninyo, ipinagtatanggol pa itong si Casino at itong sila Saba. Pinagtatanggol pa yung mga NPA. Ang sabi pa ni Casino, kung tama yung nabasa ko, na bakit daw walang namatay sa militar. These people, itong mga militar na ito na nag-conduct, okay, ng misyon na iyon, good for you at walang namatay sa inyo. Alright? So, ito, kahit tayo buwisit kay bangag, kung tayo ay biased dito, sabihin na, tangin ng bangag, kakampi tayo sa mga NPA, di ba? Dahil yan kay bangag, inutusan yung mga military. Ba't hindi ganyan ang mentality ni Marlica at mentality natin? Tama yan! Even under the bangag administration, tama na durugin itong mga makakaliwang grupo. Di ba? Anong sabi, ang sabi nila, justice for Alisa, something. Justice for this. In the first place, bakit ka nasa bundok kung iskolar ka ng bayan? Kung iskolar ka ng bayan, matalino ka, nakapagtapos ka, na it's either may business ka, or na isa kang institusyon, isa kang kumpanya na may posisyon o nagtatrabaho ka. Anong kaputang inanihan nyo nandoon sa bundok? Nag-aaral ka? Mayroon akong klase doon na bundok eh. I'm not gonna mention their names. Oo, andyan sa Netherlands. Ewan ko nandiyan pa yung ulol na yun. 'Di ba? Yun ang leader namin, hindi namin. 'Di ba sinabi ko sa inyo na recruit ako ng LFS nung ako'y bata pa. Nandoon yung ulol na yun. 'Di ba? Nandiyan sa Netherlands. Okay? Ano ni Joma Season. Tapos nalala ko yung jowa niya noon, pero later on naging mag-asawa sila kasi kaibigan ko yun. Yung jowa niya namundok din kasi in love eh. 'Di ba? In love ang classmate ko talaga yung babae. 'Di ba? In love nung time na yon, college days back in the 90s. Okay? Back in 1994. 'Di ba? So ngayon yung mga estudyante, okay? Well, yung classmate ko talaga yon, dahil na in love siya, umakyat sa bundok. Pinuntahan niya yung kanyang jowa na leader ng grupong yun, ng mga rebelding komunista. Kaya sa Netherlands yung mga yun. Pero ang nabaltaan ko, hiwalay na sila. Good for you, girl! Di ba? Naghiwalay na sila. Di ba may chismis pa? Naghiwalay na sila dahil nga siguro hindi yan na makayanan. Di ba? Hindi yan na makayanan. Di ba? Yung kanyang ginagawa. I don't know, hindi ko alam. Kasi wala kaming communication, pero alam naman sa mga college, mga chismis. Hoy, Claire, bakla, alam mo ba? Hiwalay na si ganito, si ganyan. Oh, talaga ba? Ay, good. Naghiwalay na yung mga NPA. Yung NPA, yung babae, hindi naman NPA. In fairness, hindi siya rebelde. Na in love lang siya nung college days kami. Shout out dyan sa mga classmate ko. Oh, now what? Ano pa? Tapos ngayon, yung pagtatanggol ng mga ngiwi dyan, yung mga leader nila sa NPA rebuilding commission, nandyan mismo sa Kongreso. Imagine mo, tapos yung may artista pa yata na laos na nagtatanggol-tanggol, justice for Alisa, justice for Negros 19, justice for NPA. Di ba? Sa mga NPA members. Yes, matagal na na-infiltrate. Matagal na naman na problema natin yung NPA na yan. Kung hindi lang ako matalino, di ba? Dapat nasa bundok ako ngayon. Na-recruit ako eh. Sinabi ko din sa inyo eh. Alam ko ang recruitment ng mga yan. Pag nasahanay ka na, hindi ka pakakawalan. Alala ko dati, General Ramos,
Tuta ng kano. Di ba ganon yung mga, that's was Ramos time eh. Di ba, nung nag-aaral ako. Tapos pupunta kami sa Senate. Di ba, sabi ko sa iyo, meron sinapak ng batuta ng polis. Tapos yung kanyang mata, di ba, ito yung mata natin. Yung mata niya parang nandito na dahil namagana eh. Eh nakita ko yun, sabi ko, hindi ganito ang buhay na papasukin ko, bundok. Excuse me, sayang yung alindog ko. Pang-Amerika ako. Di ba? O pang-Austria ako. Di ba? I'll see you soon, mga darling. Okay? I'll see you in Prague. Mga kababayan, yung mga anak ninyo, kidding aside, talagang dapat huwag kayong tumigil sa kasasabi na huwag magpa-recruit sa mga hayop na yan dahil wala kang mapupuntahan dyan. Diba? Kung gusto nilang lumaban, kung talagang matapang yung mga anak mo, huwag ka nang pumasok sa NPA, manindigan. Diba? Manindigan lang. Kailangan mo yun. O, manindigan kayo lahat. Ayan o, kay Bangag, pabagsakin ang mga adik. Pabagsakin ang mga magnanakaw. Yes, masaya kasi yan pag college days. Masaya kasi ang mga kaputahan dyan. Minsan nag-giyot-giyot pa yung mga yan eh. Pero during the time, may jowa na ako, kaya secured na lola niyo. Pag-usapan lang natin yung mga nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang pagiging unggoy mo. Alam niyo na kung sino yun. Anyway, those were the days. Di ba? Beautiful days. Mga kababayan, ano? Bundok ng susong dalaga. Bundok ng susong dalaga. Ano? Well, pagsasabi mo din. Yes, may bundok ako. Hi, Sarah Kaluwing. How are you, my darling? Yes, V, tawa ka ng tawa dyan. Tawa ng tawa dyan. Alright? Yun ang mga issue ngayon sa atin. Di ba? Gasolina natin, ganun pa rin. Mataas pa rin. Oh, ano pa ang kailangan ninyong gawin? Manindigan, ibagsak ang mga bangag. Ibagsak ang mga adiktus. Dapat tularan si Kong Miao, sabi ni Charlene Van Jensen. Yes. Okay, dapat tularan yung mga nanindigan. Tularan niyo ko. Di ba? May tumapat na ba? Wala naman eh. Di ba? May tumapat na ba? May tumapat na ba sa katapangan ng isang maharlika? Dapat lahat tapatan nyo. No, I mean, dapat lahat tayo maging matapang. 4 na kaso, Amerika, fabricated case sa Pilipinas, buhay pa rin. Napag-alaman ko, akala kasi ni Lisa Tanas, akala kasi ni Bangag, nung kinasuhan nila ako, titigil na ako. Yun talaga. Na-underestimate nila yung alindog ko. Hindi nila alam. Nasa sinapupunan pala ako ng nanay ko, may punyal na akong katabi. Hindi, di ba? You know that? Nung kinasuhan ako ni Taerna, titigil na yun. Makipag-ugnayan kami. Di ba naalala yun? Makipag-ugnayan kami sa Department of Foreign Affairs. At sa ganto-ganyan. Akala mo naman may jurisdiction ng mga ulol sa alindog ko. Ipapadukot na naman ako. Yun ang unang plano nila. Zaldi ko, alam mo yan. Bago ka ipapadukot, ako muna. Balikan mo yung report. Okay? Na makipag-ugnayan sila. Ganun mga drama na makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, sa Embassy ng Amerika. May mga ganun. Balikan yung balita. Kasi ang intention talaga ng Bangag administration, si Lisa Tanas lahat yan. Si Lisa Tanas at saka si Bangag. Alam mo si Bangag, you know, ginagamit lang talaga yung, yung kanyang power as a president, di ba, ni Lisa Tanas. Pero si Lisa Marcos Tanas, ang punot dulo ng lahat ng kaputanan na nangyayari sa inyo. Kasi si Bangag, inaabotan lang yan ng mga singot-singot, ganyan-ganyan. Wala naman yan si Bangag eh. Walang alam yung putang inang yan. Walang alam yan kundi mag-adik at magnakaw. Diba? Yes, mga kababayan. Hindi nila ako nasindak. Ang daming panindak sa akin noon. Ganito, ganyan. Marlika, nagtatago na sa Mexico. Ay, nag-cruise ako noon eh. Paano ako magtatago doon? My life is here. Diba? Nag-mariachi ako doon eh. Gusto ko yung mag-mariachi. Na-miss ko. I miss Mexico. O, di ba? Ang landi, ang arte. O, di ba? Na-miss ko mag-squeeze ng palda ko doon. Ang tawag doon? Mag-ganon-ganon. Anyway. What else? Ano pa ba mga na-miss kong balita? Mga bangag. Mga buwiset.
Well, you know what I mean, mga palangga, lahat tayo ay gugurgurin, lahat tayo ay lahat tayo ay gigipitin. At the end of the day, ang pinakakalaban talaga natin ay si Lisa Tanas, si Marcos, ang mga adik na pamilya. Alright? Kaya eto, gano'n na lang, it just so happen na si Inday Sara yung pinakamalakas na pambato sa 2028. Kaya yung mga malalakas na pambato, gugurgurin nila or aatakihin nila, gagawa nila ng kwento. Parang ako, pinakamalakas na pambato. Since 2022, kaalyado nila. Biglang binugahan sila ng apoy dahil mga magnanakaw yung mga hayop na to. Kawawa Pilipinas. As in kawawa talaga. Alam nyo, every single day, of course we have to enjoy life no matter what. Pero yung salita na nagbi-bleed yung puso mo dahil sa nararanasan ninyo. Bilang Pilipino kasi, naranasan ko yung, hindi nga ako katulad ng iba dyan na na walang trabaho ever since ang alindog ko, sabi ko nga sa'yo, ang mga high heels ko napupudpud para, para magkaroon ng decent life. Di ba? Maaaring hindi ko naranasan yung ibang nararanasan yung kahirapan kasi masipag naman ang alindog ko. Alam nyo yan. Masipag ako. Money maker. Di ba? Sabi nga ng kaibigan ko, hoy, walang hiya ka. And bigla ako natatawa sa comment sa Facebook. Hoy, sabi niya, napakawalang hiya mo. Ikaw lang, kaisa-isang tao ang nagpakanta sa akin sa telephone. Alam niyo ba yon? Sabi niya, Claire, walang hiya ka talaga. Kumari ko yun eh. Ikaw lang ang nagpakanta sa akin sa telepono. Kasi binentahan ko siya ng card. 300 pesos during that time. Alam niyo yon? Ang model natin si Julian Santos pa eh. Alam mo yun yung card na binibenta. Nung time na yon, 300 pesos. May dial kang number. Kunyari 888. Tapos landline, I don't know kung sino makaka-relate nito. Binibenta ko yung dati. Tapos landline, tapos magkakaraoke ka. May maririnig kang kanta, tapos kunyari, any song, di ba? Kunyari, ang title ng kanta, si Alpot, nagpa-jiyot-jiyot. So kakanta yan, sasabay ka para kanta ka. During that time, may ganon. Sinong nabenta, sinong nakabili